Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, tiningnan ko yung mga ebidensya. Ang tibay na ngayon ng mga ebidensya kay Sara, bukod doon sa bank accounts. Bukod doon sa bank accounts, bukod sa bank accounts, mayroon palang mga ebidensya na nahawak ang NBI, mas matibay. At saka yung sa COA, matibay na rin. Kaya nung nagkaroon ng yung impeachment noong February, yung hindi natuloy, mas nadagdagan pa at mas tumibay. Bukod kay Madriaga, saka yung bank accounts, yung NBI mismo may bago. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, mayroon nang in-schedule na dates ng sunod na hearings ang Kamara. Mamaya sasabihin ko kung anong mga pitsa yung sunod, no? Kaya itong sitwasyon ngayon ni Sara Duterte, mga kabunyog, mas matibay ang mga ebidensya ngayon. NBI, COA, may mga bagong ebidensya. Ang COA, ang NBI, kaya ang malinaw dito, talagang tuloy-tuloy na itong impeachment na ito ni Sara, at dahil mas tumibay ang mga ebidensya ngayon, sigurado na lulusot sa Kamara ito. Yung 105 na kongresista, sigurado na yon. Ang sa Senado naman, pag nakita yung matitibay na ebidensyang ito, unang-una yung yung bank accounts, yung mga bank records, matibay yon. Pangalawa, yung kay Madriaga. Pero ngayon, i-discuss ko sa inyo, ang NBI mayroon din. At saka yung COA. Dagdag pa ito sa dati. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, ang tanong ngayon kay Sara Duterte, sasagot ba siya o hindi? Yun ang pinakamalaking issue. Sasagot ba siya o hindi? Kasi binigyan siya ng 10 days para sumagot. Kung hindi siya sumagot, tuloy pa rin ang trial, mas mapapabilis. Pag hindi siya sumagot, mas mapapabilis yung hearings ng Kamara. Kasi wala siyang sagot eh. Pag sumagot siya, mapapatagal, pero papunta pa rin sa yan eh. Kahit matagalan, pero tuloy pa rin ang Kamara niyan, magdidesisyon pa rin. Kaya hindi natin alam kay Sara kung anong gagawin, sasagot o hindi. Ayan, yan ang didesisyonan. At ito pa, kung maaalala ninyo, mga kabunyog, mga kababayan, kahit maraming nagtataka, bakit Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro, di ba dati maraming nagsasabi, attorney, ano ba yan si Congressman Rufus Rodriguez? DDS ba yan? Bakit parang kakampi siya doon kila Suntay sa Paulo Marcoleta? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, maraming nagtaka, maraming DDS ang nabigla kasi kahit si Malu Tiquia, yung political analyst ng mga DDS, sabi nila, ang galing naman ng mga argumento ni Rufus Rodriguez doon sa hearing, tapos pagdating sa pagboto, buboto pala siya para sufficiency in substance. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, maraming na-frustrate na mga DDS kay Rufus Rodriguez. Ang hindi nila alam, si Rufus Rodriguez naman talaga, parang ang naging papel doon, parang devil's advocate. Alam niyo yung devil's advocate? Yung magre-raise ka lang ng mga issue para buhay yung talakayan. Pero siya, alam niya na talagang dapat sufficient naman in substance. Kaya sa bandang huli, nung nagbutuhan na, bumuto siya. Sufficient in substance. Parang yung pagre-raise niya lang naman ng mga argumento para lang maging buhay yung talakayan. Kumbaga parang nagdi-devil's advocate lang siya dun eh. Pero yung personal niyang paninindigan, talaga namang alam niya na may matibay na ebidensya. Kaya bumuto siya sa sufficiency in substance. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. O ngayon, maraming nabigla na mga DDS. Sabi nila,
para tayong nabudol ni Rufus Rodriguez eh. Kahit si Malu Tiquia sabi niya, ang galing ng pagkakalatag ng mga argumento. Predicate ni Rufus Rodriguez, yung pala, bubuto lang naman sa sufficiency in substance. Ay hindi eh. Siyempre, si Attorney Rufus Rodriguez, din yan ng College, San Sebastian yata yan eh. Din yan ng College of Law. So bilang din, alam niya talaga yung kung ano talaga ang sitwasyon ng kaso. Eh, alam niya naman na may matibay na ebidensya, sufficient in substance, kaya lang nagre-raise lang siya ng mga argumento para lang maging buhay yung talakayan. Kasi wala naman, ano ba naman si Marcoleta, yung Paulo Marcoleta? Ano ba naman si Bong Suntay? Imagine niyo naman ang mga argumento ni Bong Suntay, tungkol kay Ann Cortez ang ginamit na argumento. Wala. Ang magaling lang talaga mag-argue doon si Rufus Rodriguez. Kaya lang, ang papel doon ni Rufus Rodriguez parang devil's advocate. Kumbaga siya, naglalabas siya ng mga kontra-argumento sa impeachment. Pero yung totoo niyang paninindigan, alam niyang mayroong substance. Kaya nung bandang huli, bumuto na siya. Saka nagsasabi naman talaga ang mga kongresista. Sila, sabi nila, hindi pa sila magsasabi kung anong boto nila, pero pag narinig na nila yung mga argumento, buboto na sila. O yun, ganun yun. Kaya kahit naman sa plenary, maraming kongresista ang nagsasabi, di ba yung in UP, yung National Unity Party, sabi nila, hindi pa kami nakakapag-decide. Papakinggan muna namin yung mga argumento o yun. Ganun naman talaga. Mayroon namang mga ganung kongresista. Pagdating sa Senado, ganun din. Mayroong mga senador dyan na sa ngayon ay parang ayaw nila ng impeachment kay Sara. Pero pag nakita nila na matibay talaga ang mga ebidensya, magbubuto sila niyan, conviction. Maraming ganyan. Maraming ganyan. Kaya kasi ito eh. Ibang klase itong kaso ni Sara Duterte, talagang matibay ang mga ebidensya eh. Tambak ang ebidensya. Kaya yung sinasabing wala namang ebidensya, sus naman. Sino namang nagsabing walang ebidensya? Tambak nga eh. Okay, mga kabunyog, mga kabayan. Sige po, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.